Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo, mga kalituhan ng isip, mga sensation sa katawan, no? Bumaba na ba o nawala na isa-isa o may mga natitira pa sa inyo, no? Although, ito naman mga binabanggit ko sa inyo, no? Kahit ng mga last pa, mga sinauna ko pa mga vlog, no? Puro tulong to, no? Para maunawaan nyo kung ano yung recovery, no? Sa anxiety, no? Ayan din ang turo sa atin ni ni Claire Wicks, no? Kailangan natin maintindihan kung ano yung nangyayari sa katawan natin, no? Kung bakit merong ganyan, merong ganun, merong mga pakiramdam na kakaiba, no? Bakit lumalala, tumatagal, yan. Alas lahat ng yan is napaliwanag ko na, no? Kaya tsaga-tagayin nyo lang ako kahit mahahaba, no? Gaya nung last kong vlog noon, tagal. 29 yata, 29 minutes, no? Marami nagtatanong sa akin, ganito, ganyan. Sabi ko, unahin nyo muna magpa-doktor, magpatingin, tapos kung pag sinabi niya anxiety disorder, yan, nandito naman ako, nandito naman yung mga video ko, no? PM nyo lang din ako, no? Kung gusto nyo. If ever lang naman, no? Kung may time kayo. Ako naman, hindi rin ako masyadong nagsasagot sa mga, no? Sa mga chat-chat. Basta, unahin natin yung pagpapadoktor, no? Kasi yan talaga napakahalaga niya, no? Para malaman natin kung anxiety disorder ba talaga yan. Kasi kung hindi, lalo tayong So, ayan, no? Ang topic natin ngayon is about sa, kumbaga, tanong ng lahat, no? Saan ba nanggaling anxiety disorder mo, no? Although sa akin din naman noon, paano ba nangyari, tanong-tanong ko rin yan noon sa, sa sarili ko, no? So, yun ang ating topic ngayon, no? Pagbigyan ko lang kayo ng mga ilan, no, na pinanggagalingan, na common, very common lang para sa mga tanong sa isip nyo kung saan ba nanggaling ang anxiety disorder na. So, yun. Intro. So, yun ang mga pre, no? Saan ba nanggagaling? O, ano bang pinagmulan yung anxiety disorder mo, no? So, unahin natin sa genetics, no? Genetics is parang sa genes ng pamilya nyo, no? Namamana, ganyan. Hereditary, ibig sabihin namamana siya, no? Maaaring sa tatay mo, nanay mo, sa mga magulang mo, no? Nanay, tatay, magulang. Hindi, sa lolo't lola, mga ganyan. Meron ako yung isang subscriber na yung tatay din daw niya meron on. Kaya siguro napasa sa kanya, no? So doon ko napatunayan na nga maaari, no. Pero gumaling din, wala din naman daw yun sa tatay niya, no. So good yun, no. So siguro dala na rin sa ng buhay, no. Siguro hindi na rin pinapansin hanggang sa nawala, yun. Pero kasing natural way lang, no. Kumbaga hindi naman natin pinapansin. Okay lang. May mga ganyan, no. Hanggang sa nawala. Ang ano lang kasi natin ngayon is medyo sobra, no. Tsaka maraming trigger sa paligid natin. Yan ang isang source, no. Isang dahilan kung bakit tayo medyo anxious lagi, no. Medyo ang dami nating simptomas na nararamdaman. Base na rin sa mga napapanood natin, no. Yan. Kaya napakalaga ng malaman natin, no, kung ano talaga. Maging bukas ang isip natin about sa anxiety disorder, no, sa mga mental health na ganyan, no. Kaya napakalaga din na meron tayong doktor palagi na napagtatanungan natin, no. So, yun. Sunod natin is mental health problem, no. Maraming klase ng mental health, no. Kung iniisip nyo is anxiety disorder lang ganito kasi kabilang na yung mga depression, mga ganyan. Hindi, kasi dito sa libro ng DSM-5, napakarami nito, kapatid. Iba't ibang klase ng mental health nandito, no. Kung paano, kung gaya ng mga withdrawal, no. Yan. Nagkakaroon ng kaguluhan ng isip, no. Kaya napakalaga na may doktor, no, para malaman natin yung problema natin, no. Sa tulong ng mga doktor, no. Kung ano talaga, baka naman hindi anxiety disorder yan, mas malala pa, di ba? Kaya mahalaga nating malaman yun, no, sa tulong ng doktor. Kasi sila magsasabi sa iyo yan, Yun. Sunod natin is stress, no? Yan, isa sa pinaka rin yan. Isa sa pinaka source ng anxiety disorder, no, nangyayari gaya ng mga stressful na buhay, no?
Meron, hindi natin masasabi kasi iba-iba tayo, no? Iba-iba tayo ng kinalakihan, iba-iba tayo ng paligid, pamilya, di ba? So, nagkakaroon tayo ng mga chronic, hindi na natin, hindi na natin mahalukay siguro, no? Sobrang dami, nagpatong-patong, tumagal na ng tumagal, no? Yan. So, doon ang lumalala yung problema, no? Kasi hindi natin naiintindihan, no? Or hindi natin alam kung saan nanggagaling talaga, no? Saka mo na lang maisip kapag meron ka na, di ba? saka mo lang mapagtanto na, umabot ako sa ganito dahil siguro dahil sa ganito, sa pamilya ko, di ba? Maraming source, no? Dahil sa trabaho, mga toxic na mga katrabaho, hirap sa trabaho, mga ganyan. Pwedeng sa pera, finances, mga natin, no? Mga panggastos, ganyan, sa mga bills, di ba? Yan, mayroon kang sakit, no? Nagkakaroon ng sakit sa pamilya, no? Yan ng napapaisip ka talaga diyan. Diyan na lumalabas yung mga iba't ibang klase ng negative, no? Ayan. Tapos mga kaibigan mo ng mga talk. So, ilan lang yan, no? Ilan lang yan mga nagiging source ng stress natin, no? So, marami pang iba. Kung kayo man, may mga stress kayo sa buhay na hindi natin no? Hanggat maaari talagang hindi naman sa iwasan, eh. Talagang dapat natin yan, no? Malaman natin kung ito bang stress, ito bang nangyayari sa akin, ito ba nagdudulot ba talaga ng masama sa akin. So, kailangan natin malaman yun, no? Sunod natin is health issue, no? Halimbawa, meron ka talagang totoong sakit, no? Meron ka talagang gaya ng isang subscriber din, no? Isang follower siguro yun. Meron siyang sakit sa puso talaga. So, yun na nagiging source ng anxiety disorder niya, no? Lagi na lang siyang takot, konting maramdaman talaga. Pero yun, may gamot dun, no? Siyempre. So, lumalabas na yung iba niya pang mga simptomas sa katawan, no? So, at least alam niya na meron siyang heart disease or heart failure. Kumbaga yung anxiety niya is na lumalala lang, no? Dahil lang din dun sa So, kailangan niya unahin is yung heart problem niya, no? So, isa lang 'yon sa mga dahilan, no? So, marami pa, mga kidney, mga lungs, mga ganyan, 'di ba? So, unahin natin 'yun, no? Unahin natin yung talagang sakit na ng doktor, no? Kailangan ng gamot, mga therapy or something, mga iba't ibang klase ng gamutan, no? So, kung alam mo naman na may sakit ka talaga na ganyan, di syempre unahin mo yung sakit mo na 'yon, no? Kumbaga sa anxiety, yung mga iba't ibang mga klase ng halimbawa, yung mga hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain, no? Sobrang pag-iisip, no? Ayan. Lahat ng yan is may solusyon naman, no? Siyempre, kailangan pa rin talaga natin ng doktor. Yun. Sunod natin is substance withdrawal, no? Yung mga dating addict or addict sa ganito, addict sa drugs, addict sa alcohol, no? Ayan. Sa nicotine, no? Pag tumigil sila doon, hinahanap-hanap nila. So, nag-cause din yun ng anxiety disorder sa kanila, no? Sobra-sobra na, no? Yung paggamit nila na yun. Tapos, hinahanap-hanap na ng katawan nila. So, nagkakaroon sila ng problema sa pag-iisip, no? Nauwi sa anxiety disorder, no? So, ito mga paliwanag ko sa inyo, mga kapatid, no? Hindi naman to yung talagang paliwanag na galing sa doktor, no? Ito is akin lamang, no? Ito ay pinapaliwanag ko lang sa inyo kung maaring ito ang dahilan, no? Kung magkaroon lang kayo ng mga idea, no? Baka ito naman galing sa pero nandun pa rin yung natulong ng doktor, no? Siyempre, tsaka mga psychiatrist, no? Talaga nangangailangan talaga kayo ng professional, no? Siyempre, mas mabuti yun, no? Kaysa dito. Kaysa sa umaasa lang tayo sa ganito, no? Siyempre, tayo rin ang makakasagot niya, no? Tayo rin ang makakagawa ng paraan para malaman natin kung saan talaga, no? So, yun. Sunod natin is trauma, no? Siyempre, tayo man may mga bagay na mga nakaraan, di ba? May mga pangit na nakaraan, no? May nakita ka mga napataya, mga namatay, basta yung mga pangit na ayaw mo nang balik-balikan, no? So, yun. Kung patuloy na siya, no? Patuloy na pabalik-balik na sa isip mo, no? Or talagang nakaka-apekto na sa buhay mo, no? Siyempre, kailangan natin magpatingin. Ang pinakamalapit na dyan ng anxiety is yung post-traumatic, no? Yung PTSD, no? Pero sa part ng recovery ng PTSD, ito din ang nun.
dadaanan mo. Ito rin ang paraan para makalabas tayo dyan sa PTSD na yan. No? Sa trauma kasi, merong mga ano yan eh. Ang pinaka main na nangyayari yan is panic. No? Lagi silang nagpapanik. Tapos lagi na lang silang takot. No? Or naging disorder na siya. No? So kailangan tanin talaga natin ng doktor. So yung mga sinasabi ko sa inyo ngayon is nangailangan talaga ng doktor, no? Kaya nga lagi ko sinasabi dun sa mga ano, kailangan nyo magpatingin muna sa doktor, no? Para malaman natin kung ano talaga yung problema mo, no? Kasi kung sa anxiety disorder, anxiety is maliit lang, no? Kumbaga sa mental health, isa lang siya. Kumpara mo sa iba pang mga mental health na nangailangan talaga ng mas agaran, no? Or talaga ng gamutan, no? Kasi anxiety, parang ano lang to eh. Kumbaga sa sakit sa buong katawan, parang isang diabetes. Yan, diabetes ka, no? Diabetic, no? Ganyan. Isa lang siya. Pero sa dami pa, no? Sa dami pang mga maaaring maging sakit mo or sa mental, no? Sunod natin is brain chemistry. Yung talagang meron talagang sira, no? Or meron talagang problema sa utak mo, no? So, nagkukos yan ng anxiety disorder, no? Siyempre, mapasok na tayo dyan sa science, no? So, maraming mga laboratory or mga pagdadaanan para malaman natin kung ano talaga yung nagiging source ng anxiety disorder mo, no? So, yun, nalilink kasi siya sa genetic, no? Maring sa napasa or namana mo na doon na meron din gano'n, no? So, kailangan natin malaman din yan, no? Sa tulong ng doktor, no? Sunod natin is childhood sexual abuse, no? Yan. Mga bata pa no, mga minamaltrato or mga inaabuso ng kung sino man, no? Siyempre, sexual abuse. So, ano yan, magiging parang pumapasok din siya sa trauma, no? Bumabalik, nagpa-flashback, tapos nagkakaroon na ng yung bata, no? Hanggang sa kakalakihan niya na yung ganong, lagi na lang siyang takot, no? Lagi na lang ilang sa tao, no? Or sa mga bagay na nagpapaalala sa kanya, no? So, maaaring gano'n, no? Pero siguro nga, hindi naman ilan lang sa atin, no? Siguro sa mga 10, mga isa lang meron ito, no? Sunod natin is conflicts, no? Halimbawa, sa mga pamilya nyo, no? Sa bahay nyo, sa mga kaibigan mo, sa mga karelasyon mo, no? Yan, mga problema, no? Mga parang hindi mo kinakaya na masolusyonan kagad yun or talagang napipending, no? Kumbaga yung away nyo is nandyan lang. Every time na magkita kayo, mag-aaway, mga ganyan ba? Problema siguro sa pamilya, sa asawa, sa mga kamag-anak, no? Gaya ng mga agawan ng lupa, no? Mga ganyang sa buhay, no? Tuwing, parang iiwasan mo na ng ganon, iwasan mo na lang yung taong ganito kasi mapapaaway ka lang, di ba? Mga arguments, no? Mga pagtatalo, no? Isa rin yan sa nagiging source ng anxiety disorder mo. Kasunduan, di ba? So, sa sobrang tapos sobrang pag-iisip, no? Nagkakaroon na tayo ng mga stress, no? Mga kakaibang mga pakiramdam, yan. Diyan nalalabas yung anxiety disorder, no? So, napakalaga pa rin talaga na may doktor lalapitan nyo, no? If ever na iba na talaga yung pakiramdam nyo dahil nga yun ang naging source, no? Kaya kailangan nating masabi sa ibang tao din, no? Na ating mga nararamdaman, no? Kaya nandiyan naman yung mga doktor, no? Minsan ako pwede niyo naman akong kausapin, no? About sa mga ganyan. May kinig naman ako, no? Siyempre, basta may oras lang tayo, no? Meron akong mga nakakausap na rin diyan, no? Kukwento sila, no? Siyempre ako naman, ikinig lang, no? So, yung ibang mga kasi hindi naman nila masabi lahat, no? Siguro dahil nga hindi naman ako hindi naman ako professional para sabihan nila ng mga gano. Pero nandito lang naman ako nung gusto niyo nang kausap, no? Basta may oras tayo, no? So yon. Sunod natin is heart disease, no? Ito na sabi ko na nga kanina, no? Nagiging cause yan ng anxiety disorder kasi may mga may mga pakiramdam talaga yan. Merong mga iba't ibang simptomas din kasi nakagaya ng sa anxiety disorder, no? So, parang hindi mo na mapagkumpara kung alin yung totoo, hindi, no? Kung alin yung anxiety or sa talagang personal. Kaya napakalaga ng mga gamot na galing sa doktor, no?
Kasi mahirap din na uminom ka ng gamot na para sa ganito, pero hindi naman pala, no? Dahil lang, galing lang sa kung kanino, di ba? Bagay sa anxiety disorder, nandito naman ako, no? Pwede nyo naman ako kausapin or may bigyan ko kayo ng mga payo, no? Anxiety disorder lang, hindi yung ibang sakit dyan. Kasi mahirap pag ano tayo, no? Marunong about sa mga sakit-sakit na ganyan, no? Basta anxiety disorder lang, tutulungan ko kayo, no? Sunod natin is nagkukos ng anxiety disorder is losing someone, no? Namatayan ka or iniwanan ka ni ganito. Baga, ang bigat-bigat sa puso mo, no? Na mawala siya or iwan ka niya. Kasi iba pa yung namatayan or tsaka sa iniwanan lang. Alam mo yung iniwanan ka is, alam mong buhay yun. Alam mong nandyan lang yun. Nga lang, hindi mo na siya makontak. Pero yung namatay, wala ka na talagang magagawa doon. Pero yung iniwan sa yung ano nun, parang sakit ng ano, di ba? Pero yung sa grief, yung pag ninilay-nilay mo or yung namatayan ka, di ba? Mga 3 to 6 months. Kailangan mo munang pagdaanan yun, yung part na yun na nangungulila ka, di ba? So, matagalan, no? Mauunawaan mo na rin, tapos malilimutan mo din, no? Hindi naman malimutan na wala na, no? Malilimutan mo na rin yung sakit na yun, no? So, yun, ganoon naman ang tao, no? Papaano yan, kaya niyang magpakalma, kaya niyang hindi naman malimutan yun, eh. Hindi mo na malilimutan yun kasi maaalala at maaalala mo yun. Pero yung nararamdaman mong sakit nung una, magagaan ang gagaan yan, no? Yan naman talaga, eh, no? Kailangan din talaga natin magpatuloy, kapatid, no? Sunod natin is gamot, no? Gamot galing sa ano, meron ka talagang sakit na dinaramdam, no? O meron ka talagang problema sa katawan, no? Ayan, nagiging cause yan ng anxiety disorder. Maaaring sa side effects, no? Mga side effect ng gamot na iniinom mo, or talagang napuprostrate ka na, gusto mo na gumaling. Nauuwi lang siya sa anxiety disorder kasi parang natatakot ka na kapag hindi ka makainom nun. Maaaring ganun, no? Pwedeng kada inom mo, nag-aapektuhan na yung ibang part ng katawan mo, no? Kasi may mga gamot talaga na mayroong mga gamot na matataas, no? Or sira, no? Hindi naman totally sira. Kaya napakalaga ng dosage ng doktor, no? Oras ng inom, ilang piraso, yung mga ganyan, no? Kaya napakalaga nun, no? Pero kung aabusuhin na natin, iba na yun, no? Gaya ko dati, no? Nung nagkaroon ako ng fracture sa buto, no? Merong isang gamot doon na ayoko inumin kasi sobrang hilo ko. Yun para sa buto siguro, no? Pag iniinom ko siya, sobrang latang-lata ako. Tapos mapakaramdam ko parang akong nanginginig na hindi ko maintindihan, no? Kasi ang laki pa niya, no? Kaya ang hirap lunukin. Minsan hindi ko iniinom, no? Pero bawal yun. Siyempre, nun is ayoko lang talaga ng pakaramdam na yun, no? Pero hanggang sa naubos ko naman siya, no? So, yun, hanggang sa gumaling naman din ako, no? Yan talaga, tatanggapin mo lang din talaga yung epekto nun, no? Kasi ayun ang papagaling sa'yo. Pero kung gawa-gawa mo na lang, or galing kanino lang yung gamot na binigay sa'yo, no? Or sabi-sabi lang, no? Tayo magtitiwala nun, no? Kailangan galing sa doktor, nagpa-check up ka, yung kung ano yung binigay sa'yo, yun ang inumin mo, no? Pwede naman mag-herbal kung sakali, no? Pero yun naman may tamang din yun, no? So, yun. Sunod natin is childhood experience, no? Yung mga pangit na naranasan mo noon, no? Binubuli ka, gaya ng pambubuli, no? Actually, ako noon, bata ako, is nabully rin ako, pero hindi naman yung bully talaga na araw-araw na gano'n. Nabully, pero gumanti naman ako. Nilagyan ko ng bubble gum sa ulo. Naalala pa ako noon. One time umuwi ako doon sa amin sa probinsya, sa Olongapo, no? Tagiron kasi ako, no? Pinaalala niya sa akin, sabi niya, ikaw yung naglagay ng chiclet sa ulo ko, eh. Ganun ba? So, parang naalala ko siya, pero okay naman na kami noon. Mga bata pa kami. So, pag binubuli ka is, yan, takot ka na lumabas, takot ka na makipag sa ibang bata, takot ka na makipag usap, no? Nihaloy mo na yung sarili mo sa ibang tao. So, yun is, din, no? Parang pumapasok din siya sa
PTSD, no? Umiiwas ka na talaga nun. So, nandun na yung takot nyo. Present na naman yung takot, no? So, maring dyan din ang gagaling yung anxiety disorder nyo. So, marami pang iba mga kapatid, no? Marami pang, hindi na lang natin mahukay-hukay kasi minsan may katagalan, ano? Pero, ang point dyan is yung ikaw na ngayon, no? Ikaw na nagpo-push or na gustong-gusto makarecover, no? Ayan. So, nandito naman tayo, no? Dito naman tayo para may paliwanag yung mga yan, no? So, marami pa ibang klase ng mga pinagmumulan ng anxiety disorder. So, ang sabi ko sa inyo, hindi tayo magkakapareho kapatid. Merong maaaring galing sa kung saan yung anxiety disorder mo, or sa pamilya mo, sa ganyan. Diba? Tayo na lang din nakakaalam, no? So, ang point dito is yung recovery mo, no? Kung ano man yan, pinagmulan mo, kung ano man yung pinanggalingan ng anxiety disorder mo, yaan mo na yun. Nandito na tayo sa recovery. Nandito na tayo sa paraan kung paano tayo makalabas dyan, no? So, meron nga nakasulat dito is dalawa lang naman, no? So, dalawa lang naman ang natin yan is yung environment tsaka genetic, no? Maaring sa katawan mo mismo, no? May problema talaga sa katawan mo or sa labas, gaya ng mga stress, no? Galing sa labas yun, eh. So, yun. Yun lang mga kapatid, no? Sana may na-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? Kung kayo man, kayo na lang din makakasagot ng nyo dyan, no? Mga tanong nyo, no? Kung saan ba nanggaling, no? So, ang way ko, ang ko lang dito is, ang point ko lang is matulungan kayo kung paano makalabas dyan, no? Kung paano, ang paraan kung paano makarecover about sa anxiety disorder. So, yun lang mga kapatid, no? Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating vlog. Taas ko lang din maglaba, no? So, sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating kahit distracted ako, no? Medyo talaga sama yung pakaramdam ko, no? So, sana naiintindihan kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? So, maraming salamat.